lain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito para sa karangalan ng mahal na Ina, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa dasal ang mga nagpapamisa ngayon, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, pati na ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang mahal, ang mahal na Birhen ng Lazaret, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan. Mahal kong kaibigang Gayo, iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit hindi mo kakilala ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpapatotoo sila sa simbahan ni Rene tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matutulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipay magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang magiging mapalad kung hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ikinagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat di ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kakaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na dumaraing sa kaniya araw o gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kaniya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa hukom na nakulitan sa isang babaeng balo. Kaya ibinigay niya na lang ang hinihiling nito. At madalas, ginagamit nga po natin ito para encourage ang ating sarili, pati na rin siyempre ang iba, na huwag tumigil sa pagdarasal sapagkat ibibigay naman ng Panginoon ang ating hinihiling. Bagamat po pwedeng magtagal yon. Yun naman din kasi ang isa sa sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Kaya lang, I don't know with you, pero hindi pa ako masyadong sold at kontento sa ganito lamang na interpretasyon. I believe marami pang gustong sabihin sa atin dito ang ating Panginoon. Lalong-lalo na yung puntong hindi naman din tayo dapat maging komportable na ilarawan natin siya bilang hukom sa Ebanghelyo ngayon. Yung hukom dito, tandaan natin ang description, hindi natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao. I mean, come on. Ganun ba si Kristo? Hindi ba siya natatakot sa Diyos Ama? Wala ba siyang iginagalang na kahit sinong tao? Alam nating kabaligtaran ito ni Kristo. So bakit sinabi pa yung detalyeng ito? Gayong pwede namang sabihin na lang bilang isang hukom na kinukulit, ginagambala ng isang balo. Besides, ang Panginoong Hesukristo ba ay tulad ng hukom sa Ebanghelyo na kapag nagbibigay ay napipilitan lang dahil siya'y nakukulitan? So para na rin sa kanyang sariling katahimikan at kapakinabangan, ganyan ba ang Diyos? Diba't may problema tayo dito kahit paano lang. Sa totoo nga po, parang mas okay pang baligtarin natin ng paglalarawan. I mean, na tayo ang isimbolo, ang itulad dun sa hukom. At yung babaeng balo naman ang sumimbolo sa ating Panginoon. Kasi come to think of it, para tayong yung hukom. Tayo naman talaga yung hindi natatakot sa Diyos. Kung tayo ba'y natatakot sa Diyos, magkakasala ba tayo? Papatol ba tayo sa tukso? At tayo naman talaga yung wala ring paggalang minsan sa ating kapwa-tao. Again, kung may paggalang ba tayo, magkakasala tayo. At ang Panginoon minsan, baka nga kadalasan, ang parang babaeng balo na sa atin ay namamalimos. Namamalimos siya araw-gabi sa atin ng ating pagbabago, ng ating panahon, ng ating atensyon.
ng ating pagmamahal. Pinagbibigyan lang natin siya sometimes kasi nakukulitan tayo sa pag-uusig ng ating konsensya again. So parang para na rin sa ating sariling katahimikan. At kung meron tayong mga kahilingan, so di ba't parang masakto yung baligtad na paglalarawan na yan? Indeed, nakakailang nga lang isipin, imaginein na ang Diyos ay namamalimos sa atin na parang yung babaeng balo. Come to think of it, gagawin ba naman niya din ito kung hindi tayong nag-aastang parang yung hukom sa Ebanghelyo? Alalahanin natin na kung hindi dahil sa pagkakasala natin, hindi siya mamamatay na parang at masahol pa sa isang alipin. Kaya tayo talaga ang dahilan ng pagpapakumbaba niya, ng pamamalimos niya. Ng pamamalimos niya para sa ating pagbabago kasi ayaw nating magbago. Ng pamamalimos niya para sa ating atensyon kasi ayaw nating magdasal, ni magsimba. Ayaw nating maglaan ng kahit konting minuto sa isang araw at kahit sa isang oras lang sa loob ng isang linggo. Tayo ang dahilan kung bakit namamalimos siya ng ating pagmamahal sapagkat hindi natin siya binibigyan ng buong pagmamahal. Minamahal natin ang mga material na bagay, ang ibang tao, kesa kay Kristo. And yet, magpapaka-plastic tayo, nasasabihin natin naiilang tayo, hindi tayo komportable na ang Diyos ay namamalimos sa atin. Tayo naman ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa para sa atin. Pinagmumukha natin siyang namamalimos sa atin. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ay sinabi niya rin ng isang talinghaga tungkol sa isang babae na nawala ng isang salaping pilak, na ang gagawin daw nito ay bubuksan ng ilaw ng bahay, pawalisan ng bahay, at hahanapin ng isang salaping pilak hanggang sa ito'y matagpuan. Take note of that. Wawalisan ng bahay, hahanapin ang salaping pilak hanggang sa ito'y matagpuan. O hindi ba't ganyan yung ginawa ng babaeng balo sa ating Ebanghelyong napakinggan? Kinulit niya ng kinulit, namalimos siya ng namalimos, nagmakaawa siya ng nagmakaawa sa hukom hanggang sa siya'y pagbigyan. Kaya whether we like it or not, naiilang man tayo o hindi, patuloy ang Diyos na mamamalimos ng atensyon, ng pagbabago, ng pagmamahal sa atin hanggang sa siya'y pagbigyan natin. Kaya kung talagang naaawa tayo sa Kanya, kung talagang naiilang tayo sa ginagawa niyang pamamalimos sa atin, pagbibigyan natin siya, kayong ito'y para naman sa atin din talaga. Alam niyo po, isa sa mga dumudurog ng puso ko kapag counseling, yung mga magulang, lalo na mga nanay, na may mga anak na pasaway, makikita po ninyo maawa kayo. At makikita mo sa kanya na kayanin niyang gawin ang lahat, magbago lamang ang anak niya. Kung papaanong ang isang magulang, lalo't ang isang ina, ay sukat mamalimos sa ibang tao, mapagamot lamang ang anak niya. Gagawin niya? Ganon din ang isang magulang, lalo na isang nanay, na nagnanais na magbagong buhay ang anak niyang pasaway. Kahit mamalimos siya sa sariling anak niya mismo, kahit magmakaawa siya sa sariling anak niya mismo, kahit tiisin niya ang pangiisnab nito, ang kawalan nito ng respeto, ang pagsagot nito sa kanya, titiisin niya. Mahintay lamang ang pagbabago nito. Kasi masigit ang Diyos na ganun sa atin. Lalo pat ang sabi niya, na higit pa sa pagmamahal ng isang ina, ang pagmamahal niya sa atin. Kaya kung talagang tayo naaawa sa Diyos, na sa atin ay namamalimos, maging sa mga tao na namamalimos ng ating pagbabago, magbago na tayo. Magbago na tayo. Patayuin na natin sila mula sa pagkaluhod lagi sa harapan natin at sabihin natin sa kanila, hindi nyo kailangan gawin yan. Hindi nyo kailangan lumuhod. Hindi nyo kailangan mamalimos. Hindi nyo kailangan magmakaawa. Hindi nyo nakakailanganin gawin ito sapagkat magbabago na ako. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Maawa naman tayo sa Diyos at sa mga taong gagawin ng lahat, magbago lang tayo. Amen.
Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringin ng Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringin ng Diyos ang samuko, Alam kong di ringin ng sapagkat Diyos anak niya ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringin ng Diyos ang samuko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Sa pagpikit natin sa ating mga mata, makita nawa natin ang Panginoon. Ma-imagine nawa natin siya na tulad ng babaeng balo sa Ebanghelyo na naninikluhod sa atin. Nagpapakumbaba siya sa atin para lamang tayo magbago, para lamang huwag mawala ang ating pananampalataya sa Kanya, para lamang pagtiwalaan natin siya, para lamang ituring natin siya bilang ating Ama. Sana alam natin yung pakiramdam ng ganito. Lalo pat sa atin ay ginagawa din ito. Yung halos manikluhod na tayo sa pagbabago ng isang tao na ayaw magbago, huwag nawa natin sanang gawin ito sa ating Panginoon. Hallelujah! Magpasakop tayo sa Diyos. Hallelujah! Maniwala kang mahal tayo ng Diyos. Siya ay muling babalik sa atin at gagawin niya ang lahat para sa atin. Tandaan natin nagkatawang tao at namatay siya para sa atin. Hallelujah! Para lang wag lang tayong mawala sa Kanya. Para lamang iparamdam sa atin ang pagmamahal niya. Para lamang hanggang sa huli, tayo ay maakit niya. Tayo ay makuha niya. Tayo ay maibalik niya. Huwag natin siyang pahirapan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Likewise, huwag sana nating pahirapan ng ating kapwa na naghihintay ng ating pagmamahal, na naghihintay ng ating paggalingan, ng ating pagbabago. Kung sila'y karapat dapat na mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pahalagahan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Huwag na natin silang manikluhutin. Pagmakaawa. Pagmakaawa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming pag-aalay ng alak at tinapay, nawa'y maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal na alay
kasasanang buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin sapagkat si Kristo ang aming Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na bira ng Lasalat ay aming pinararangalan, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya,
Ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay.
siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan pa man. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan pa man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na biran ng Lasalat at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya ay nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, lalo na po sa mga tumutulong, nagpapadala ng tulong sa our GCash and bank account. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo. Gayun din ng mga natutulungan ng simbahang ito dahil na rin sa inyo. Salamat po. Kilala po kayo ng Diyos, ang Diyos na po ang bahala sa inyo. We assure you na bawat sentimong binibigay po ninyo ay napupunta sa dapat puntahan. Kaya maraming salamat po. Marami po kayo natutulungan. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soft
hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.